Magandang araw sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang aming ihahandog sa linggong ito. Liham kasaysayan ng kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rudy, 26 na tumulang. At isa po kong magsasaka. At binata pa hanggang ngayon. Dahil nasa ibang bansa ang aking kasintahan. Ganito ko po sisimulan ang aking karanasan sa pag-ibig. Beatrice, nandito naman ako para malaman kung ano talagang kalagayan ko sa puso mo. Juan Rudy, sa ngayon, ay hindi ko patiyak ang aking damdamin. Kung hindi ka makapaghintay, siguro, pwede ka nang manligaw sa iba. Ha? Hindi ko naman pwedeng gawin yan. Ikaw talagang tinitibok ng puso ko eh. At tanging mamahalin ko ng buhay. Kung anong gusto mo eh, tatanggapin ko. Handa akong maghintay kung kailan mo ko sasagutin. Hindi ko pa alam. Dahil may pangarap pa ako na gusto kong matuparin. Ano bang gusto mo pang dapat mong tuparin? Pwede ko bang malaman? Oo naman, Rudy. May plano ako na mag-abroad. Dahil tutulungan ako ng auntie ko. Alam mo naman, halos lahat ng kapitbahay natin ay may kaya na sa buhay. Dahil nag-abroad sila. Oo nga eh. Pero teka, ilang taon ka naman bago ka bumalik dito sa ating lugar? Yan ang hindi ko alam. Kaya hindi kita binigyan ng pag-asa. Para pag nainip ka, ay hindi problema. Kung makakakita ng ibang mamahalin mo, sana maunawaan mo ko. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Aba, Rode, para kang lantang gulay na umuwi ngayon Ano bang nangyari sa'yo? Kung po kasi inay, akala ko mapapasagot ko na si Beatrice. Pero nagbagong isip niya eh. Hindi pa rin siya handa na pasukin ang pakikipagrelasyon. Ano? Ay, bakit naman? Ano bang dahilan? At hindi ka pa niya sinagot? May ibang maliligaw ba siya? At yun ang gusto niya? Ay, hindi po inay. Ang gusto niya kasi matupad muna daw yung pangarap niya na umasenso sa buhay. Kaya kung hindi na raw ako makapaghihintay, humanap na ko ng iba. Huwag kang malungkot. Dahil marami naman dyan na pwede mong ligawan eh. Kaya huwag mo nang ipilit ang sarili mo kung ayaw sa'yo. Yun din ang inala ko na eh. Talagang hindi niya ako gusto. Dahil ang hinahanap niya, yung may kaya sa buhay para mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang mga magulang. At ayaw rin niyang maranasan ang hirap ng buhay. Talagang ganyan ang buhay, anak. Kung ang hanap buhay mo ay isang magsasaka at mahirap ang buhay, ay talagang bihira sa babae ang umibig sa tulad mo, anak. Kaya huwag ka nang mawalan ng pag-asa.
Opo, inay. Naiintindihan ko naman si Beatrice eh. Talagang mahirap yung makipagsapalaran. Lalo na sa katulad kong isang magsasaka lang. Isang mahirap. Dahil yun ang tinitingnan niya sa mga naliligaw sa kanya. Kaya kunting tiis na lang, anak. Anong malay mo kung may magkagusto sa'yo na dalagang may kaya? Napagod ako sa dami ng nagpa-blatter ngayon Talagang problema ang mga kitbahay dyan. Kahit nakita sa CCTV, hindi nila inaamin ang kasalanan nila. Pati mandurukot dumarami dahil sa hirap ng buhay. Mabuti pa. May merienda muna ako para makapagpahinga ng konti. Lalabas muna ako dito sa opisina. Aba, si Mamila yun Saan kaya siya pupunta? Ang mabuti pa, yayayain ko siyang magmerienda para magpasikat sa kanya. Mamila, saan po kayo galing? George, ikaw pala. May pupuntahan lang ako dyan. Ikaw? Saan ka ba naka-duty? Sa opisina po ako ngayon, ma'am. Kung hindi po kayo nagmamadali, baka pwede ko kayong anyayahan na magmerienda, ma'am. Wag na, George. Salamat sa pag-anyaya mo sa akin. Pero nagmamadali ako Dahil nasa ospital ang bunso naming kapatid. Ganun po ba? Sana po gumaling na siya agad, ma'am. Dahil mahirap po ang magkakasakit ngayon. Maraming lumalabas na iba't ibang uri ng sakit. Oo nga Pupuntahan ko yung kapatid ko para malaman ko kung ano talaga ang kanyang sakit. Para matulungan ko rin sa pagbili ng gamot niya. Ma'am, pakisabi kay Melba na dadalawin ko siya bukas ng gabi. Dahil mga ilang araw ko nang hindi siya nakikita. Oo, George. Akala ko sumuko ka na. At di mo na itutuloy ang paniligaw mo sa kanya. Hindi po, ma'am. Mahal na mahal ko si Melba. Kaya hindi ko siya ipagpapalit kahit sinong babae. Sige. Sige, George, mauunan ako. Para dalawin sa ospital yung kapatid ko na may sakit. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Ano bang pinag-uusapan ninyo ni Rudy? Parang may mabigat yatang problema. Ano ba yon? Sinabi ba sa'yo? Oo, Binong. Malungkot si Rudy. Dahil bigo siya sa inaasahan niyang sasagutin siya ni Beatrice. Hindi siya nagustuhan ni Beatrice. At may iba na siyang sinagot. Kaya malungkot ngayon si Rudy, ganun ba? Wala namang iba na sinagot kundi may plano raw na mag-abroad si Beatrice para guminhawa ang buhay niya. At gusto niyang tuparin ang pangarap niya para sa kanyang sarili at para sa mga magulang niya. Ganun pala. Dapat hindi niya daramdamin ang pagkabigo. Baka hindi sila ang para sa isa't isa. Sana nga maging maunawain si Rudy. Dahil ang dami pang babae dyan na mas higit pa kay Beatrice. Sinabihan ko nga ang anak natin na maghanap na lang ng disinting trabaho. Baka kasi inaayawan siya ng mga nililigawan niya dahil sa hanap buhay na isang magsasaka lamang. Sa bagay, tama ka, Ilyang. Maraming babae ngayon na ang gusto ay may kaya para hindi na sila mahirapan na magtrabaho, di ba? Oo naman, Binong. Sinong babae ang gustong maghirap
kung may pagkakataon na may mahanap silang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Kaya ang dapat ligawan ni Rudy yung mayaman na dalaga. Kahit hindi kagandahan, basta mayaman. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Ano ba naman ito? Pagod na ako na mag-araro, Rudy. Ikaw muna ang magtapos nito. Dahil maliit na lang aararuhin. Magpapahinga muna ako doon sa silong ng malaking kahoy. Ay, sige po, Inay. Ako na lang magtatapos nito. Pinibalit, balit na lang yan. Ako na bahala ho. Ikaw na ang bahala, anak, ha? Sige Dahil po, Tay. sisilong muna ako doon para magpahinga. Ay, kailangan naman na. Bilisan na tapusin itong gawin dito sa bukid. Para maaga kami niya itan matapos at mauwi. Bagal kasi ng itan na kumilos eh. Kaya hindi niya tapos kaagad. Ang Itay, bakit kaya? Anong nangyari sa kanya? Itay! Anong nangyari sa inyo? Isugod mo po sa doktor, Rudy. Ha? Dahil kinagad ako ng asong ulo, dalian mo. Ano? Diyos ko, kailangan madala ko agad si Itay sa doktor. Dahil delikadong buhay niya. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Rudy anak, paano kaya ito? Wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng ibabayad dito sa ospital? Yan ang ang inisip ko na eh. Paano na si Itay? Hindi ko alam kung sinong lalapitan ko. Ang mabuti pa ay pumunta ka sa iyong uncle na si Tonyeng. Umutang ka ng pera niya at sabihin mo na bayaran na lang natin pagkaanin natin ng gulay, nating talong at kamatis. Oo, pwede. Sana, pairamin ako ng Uncle Tunying. May pera naman siya eh. At sana, hindi ko niya kuhiyain. May anak naman siya sa ibang bansa eh. Sige anak, puntahan mo na si Uncle Tonyeng mo. Subukan mong lumapit sa uncle mo. Baka sakali na magbigay siya. Makiusap ka anak, dahil kawawa naman ang Itay mo. Oo po, Inay. Sana, pautangin ako ni Uncle Tunying para may pambayad kami sa ospital. Teka, yung babae. Nahulog yung kanyang malaking pitaka. Kukunin ko. Tsaka bibigay sa kanya. Ma'am, sandali. Nahulog ang pitaka ninyo. Ma'am! Ako, nakaalis na siya. Dadamputin ko na. Baka madampot pa ng iba. Kukunin ko. Hindi mali. Baka may adisa dito nakalagay. Ibabay ko sa kanya. Baka kailangan niya ng pera. Dahil nanggaling siya dito sa ospital. Ano po, ma'am? Nadukutan kayo? Isang banda po. May kasabay ba kayo na hinihinala ninyo na mandurukot? Hindi ko alam kung sino sa kanila. Dahil marami akong kasabay na lumabas sa pinuntahan ko. Maalala ba ninyo kung saan kayo nadukutan para puntahan natin? Ang alam ko, nagpunta ako sa bangko. Tapos, dinalaw ko yung kapatid ko sa ospital. Tapos, umuwi na ako.
At nang tignan ko yung pera sa bag, ay wala na. Magkano ang laman ng pitaka ninyo, ma'am? 60,000 pesos. At may dating laman na 5,000. Ay, nakakalungkot. Dahil iba ang nakikinabang sa perang pinaghirapan ko. Mag-blatter lang kayo, ma'am. Pero wala tayong magagawa dyan. Sana, makonsensya ang magnanakaw na yun. At sana, ibalik niya ang pera kahit nabawasan yun. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Paano na yan, Mami? Kailangan ko na yun sa susunod na linggo. Saan tayo mangungutang? Ay, hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam, Iha. Iniisip ko pa kung sino ang pwede nating lapitan. Dahil malaking halaga yun. 60,000 pesos. Diyos ko, Mami. Kahit sinong makakuha ng perang yun, sigurado na pag-iinteresan nila para magamit sa kanilang pamumuhay. Sada, Iha, mabuting tao ang nakakuha. Kung sakaling nahulog, pero kung dinukot nila sa akin, malamang, hindi na nila isasauli yun. Mananangin tayo, Mami, na sana ang taong yon ay makonsensya at ibalik ang pera sa inyo. Siguro naman ay gagawin niya yun. Dahil may ID ako at address, kaya imposible na hindi niya ibalik sa akin. Oo nga, Mami. Kung hindi niya ibabalik yun, laking problema natin. Dahil hindi tayo sigurado na may magpapautang ng ganung halaga ng pera. Tama ka, Iha. Ilang tao rin ang iniisip ko na hihiga ng tulong para mabuo yung halaga ng pera na kailangan mo. Sana ay makakuha ako ng pera sa kanila. Mabuti na lang tayo nailigtas ang buhay ninyo. Delikado kapag hindi kayo agad nadala sa doktor. Yung rabies ng aso nakakamatay. Eh, iyon ang sabi ng doktor. Eh, teka, sino ba ang inutangan mo para makabayad ka doon sa ospital? Ang sabi mo, wala pang pera ang uncle mo dahil di pa nagpapadala ang anak niya. Kuno tayo. Nung pabalabas na po ng ospital, may nakita kong nahulog yung babae. Nahulog yung pitaka niya. Hinabol ko. Pero nakasakay siya kagad eh. At tinawag ko siya, hindi naman niya narinig. Kaya nung umalis na siya, pinulog ko yung nahulog niyang pitaka. Magkano naman ang laman ng bitaka niya, anak? Kuno itay, 60,000 pesos. Pero nababawasan ko na dahil pinambayad ko na dito sa ospital yung 3,000. Ay, naku, anak. Kailangan na maisauli mo sa may-ari ang pera. Kawawa naman, baka may importanteng pagkakagastusan. Kung kamay nanggaling sa ospital, baka may pasyente siya doon. Opo, itay. Plano ko nga isasauli ko. Pero, didiskarte muna ako ng perang pambayad doon sa nabawas ko, itay. Di bale, may address naman siya dito. Kaya, ibabayad ko yung pera nila. Tanga ka ba, Rudy? Huwag mo nang ibalik. Kundi, sa atin na ang pera. Inay!
Isa sa uli pa kaya ni Rudy ang pera kanyang napulot? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rudy dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.